Matatanda dito, maaga nagigising, pumupunta sa palayan. Yung haba ang buhay. So for today's video, pupunta kami sa aming sakahan, charis, aming palayan. Piniprepare na ngayon na yung lupa kasi sa May, April or May, yan yung time na nagtatanim. Lumabas na ang haring araw. So pasensya na guys kung maingay yung video ko kasi nandito ako sa tabi ng palayan ay ng sakahan namin. Nanood ako na nag-tractor yung tsuhin ko. So yan yung nagka-tractor ay nagka-tractor nag-aararo guys, yung machine na yun. So mag-story time tayo guys. Ang pangunahing kabuhayan namin dito ay yung pagsasaka. Nung bata pa ako, yung magulang ko, hindi naman kami mayaman. Kahit hindi kami mayaman, yung parents ko, hindi kami inuobliga na magtrabaho at hindi kami inuobliga na tumulong sa kanilang trabaho sa sakahan, sa palayan Emit. Nung nag-elementary ako, hindi ko paramdam na mahirap pala kami kasi gaya na sinabi ko, kahit mahirap kami, pinoprovide ng parents ko yung pangangailangan namin. So, hindi ko pa naramdaman nung elementary ako na mahirap pala kami. Feeling ko nung mayaman kami kahit pangit yung bahay namin, kahit hindi solid. Basta yun ang pakiramdam ko. Tapos nung nag-high school na ako, saka ako na-realize na ang hirap pala namin. Sobrang hirap pala ng buhay namin kasi lahat ng gusto kong ipabili, ng sapatos, ng medyas, hindi mabibili, hirap na hirap bili ng nanay ko. Tapos naalala ko nga dati yung medyas ko, paulit-ulit na lang, parang dalawang piraso lang yata yun sa whole year. Tapos ang nilagay ko kasi naluwag na yung ibabaw. So yung nanay ko, Beach W siya sa barangay namin noon. So yung Beach W kasi nagkikip siya ng mga kondom. Tapos ang ginawa ko, yung di ba yung rubber band ng kondom, so kinuha ko yun at nilagay ko dito sa ibabaw ng medyas ko dahil maluwag nga. Ganun na diskarte ko. Tapos yung nanay ko talaga, bilib talaga ako kasi kahit hirap na hirap kami, nag-uutang siya para lang mabigay sa akin at sa kapatid ko ang lahat ng aming pangangailangan. Gumagawa sila ng paraan para masolve yung mga problem. So dito sa amin, malayo yung eskwelahan namin dati. Sobrang layo, tapos dadaan pa kami ng ilog. Tapos yung ilog, may parang balsa siya, sasakay ka, tapos may bayad piso. So, yung mga tao dito, halos mga tao dito, hindi man lang sila halos nakatapos ng high school. Kasi nga, medyo malayo. Sacrifice talaga pag nakapag-aral ka ng high school dito dati. Sobrang dali na ng buhay dito dahil marami ng mga sasakyan tao dito, sa mga, lalo na sa mga babae na ang aga nila nag-asawa, tapos sunod-sunod yung anak. Tapos naranasan ko din dati ng tatay ko kasi may maintain siya sa palayan. Wala pa kasi kaming lupa noon. Lumaki na kasi yung pananim, yung tanim, yung mga dalawang ganto na kailangan siyang tanggalan ng mga damo-damo ba. Ang tawag sa amin, puna, tatanggalan ng damo. So para hindi kami magbayad ng tao, kami na lang yung gumagawa. Tapos, sinama nga ako ng nanay ko, umalis kami ng 6 a.m. Dati, hindi pa masyadong mainit ang 6 a.m. Tapos, alam mo yung tutuwad ka, tapos tatayo na naman, tuwad, nahihilo ako sa init, tapos ang init-init. Nung time na yun, doon ko talaga sinabi ko sa sarili ko na kailangan talaga matapos ako sa pag-aaral. Ayaw talagang tumira dito sa lugar namin. Tapos, mag-aasawa lang ako. Alam mo yun, yung ganun. Doon ako nagsimulang mangarap, nagpursigi ako kasi na-realize ko talaga sobrang hirap talaga. Sabi ko sa isip ko, kung ganun yung magiging trabaho ko, matay ako ng maaga. Tapos yung nakatapos ako ng high school, hindi ako nakapag-aral agad. So
Ang ginawa ko, sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan para makapag-aral ako. So, kasi guys, pag wala ka talagang pinag-aralan dito sa amin, talagang ang bagsak mo dito lang. Yun nga ang magiging trabaho mo, taga-tanim ng palay, tapos yung magta-tractor, yung ng tractor, tapos nag-aararo, ganun. Tapos pag anihan naman, hindi talaga yun mawala sa isip ko yung time nga na dinala ako dun sa aming sakahan, sa aming palayan, at yun nga, sobrang init. Doon ko tumatak talaga yung sa isip ko na sinabi ko talaga kahit anong hirap, mag-aaral talaga ako, maghanap ako ng paraan makapag-aral ng college, sabi ko talaga sa sarili ko nun. Tapos yun, sa awa ng Diyos, nakapagtapos naman ako. Tapos ko sa college, pumunta ako ng Manila. Pero wala talaga akong plano noon na pupuntang Manila. Ang gusto ko lang puntahan Cebu. Pero ganun talaga, alam mo yun, yung mga plano natin sa buhay hindi natutupad. Ang Panginoon lang talaga ang may alam ko. Lord talaga ang gumagawa ng paraan. Lalo na pag nakakabuti sa'yo, ganyan. Nakarating ako ng Manila, tapos pagdating ko sa Manila, kung ano-ano trabaho ko. Yung nga, naranasan ko dati na nag-apply sa isang malaking mall sa Manila, sa may Makati yun. Tapos, accounting staff yung hinahanap nila. Tapos, nanliit talaga ako sa sarili ko kasi nung yung interview na yung mga kasama ko doon, alam mo yung mga kilalang school sa Manila, yung mga UP, yung FEU, mga ganun yung mga katabi ko. Tapos school ko, hindi siya masyadong kilala. Government yun na school. Sabi nang nag-interview sa akin, saan ba tong God TMC? Saan ba tong Governor Alfonso Ditan College? Ganun yung pangalan dati ng school ko Ngayon kasi pinalitan na. Wala to sa mapa, sabi nung na-interview sa akin. Sobrang nasaktan talaga ako nung time. Yun nga, hanggang sa may kakilala ako na nagpapasok sa akin papuntang Palau. Sabi may trabaho nga daw. So kahit ano pang trabaho yun, ginagrab ko talaga para lang, kasi wala akong gastos, ganyan. Nung nagpunta na ako ng Palau, medyo guminhawa na yung buhay namin. Sobrang thankful ako sa mga boss ko na pag mag-loan ako ay na-approve nila. Sobrang malaking tulong yun. Sa ilang years ko sa Palau, may napupundar naman ako. So nakabili ako ng lupa namin, tapos nagpatayo ako ng bahay. Tapos yung lupain kasi ng lola ko, yung sakahan na to ng lola ko, binta sa ibang tao, ganyan. So, nung nasa Palau ako yung tumubo sa lupa. So, ito na yung sinasakahan namin. Hindi lang siya masyadong malaki. Mga nasa almost 1 hectare naman siya. Maliit lang. Pinagawan ko ng bahay yung lola ko. Tapos nilagyan ko ng tindahan. May tindahan yung nanay ko noon, kaso nagsara siya dahil naging busy yung nanay ko naging isang counselor siya sa baryo namin. So, yung hipag ko naman, nag-aalaga ng mga anak niya. So, hindi nasikaso yung tindahan. Pero, malaking tulong din to sa amin. Hindi kami bumibili ng bigas. So, yung araw-araw na yung inaalala lang ng magulang ko noon, yung pambili ng ulam, ganyan lang. Kasi ang bigas hindi problema dito. Dito sa amin, kung masipag ka, talagang hindi naman magugutom yung pamilya mo. Pero yung enough lang talaga yung kinikita mo. Wala kang mapaaral sa college, hanggang high school lang talaga. Tapos kung magkasakit, in case of emergency, yun, walang mahugot agad, ganyan. So, ayan na. Yung tsuhin ko, hindi nakapag-aral. So, yung end up, yung trabaho niya, ganyan, sakahan. Hindi naman ako naging successful. Hindi naman ako sobrang yaman. Hindi naman kami sobrang yaman ngayon. Naahon ko talaga sa hirap. Medyo nagbago yung buhay namin. Sarap lang sa pakiramdam na medyo naahon ko sa hirap yung pamilya ko.
Kaya proud ako doon sa sarili ko. Tapos, yun, sobrang nagpapasalamat lang din ako talaga sa mga amo ko, sa mga boss ko sa Palau na tinulungan talaga nila ako. Malaking tulong yung pinapalo nila ako. Talagang sobrang thankful ako. Habang buhay ako nagpapasalamat sa kanila na nagbago talaga yung buhay namin nung simula nung nagpunta ako ng Palau. Kasi sa Manila, malaki-laki nga yung sahod doon, kaso lang medyo maliit lang yung mapadala ko. Hindi siya masyadong malaking-malaki kasi nga alam mo naman yung buhay sa Manila, sobrang mahal ng cost of living doon. Tapos laging sakay-sakay, tapos magbayad ka pa ng mag-rent ka pa ng bahay, medyo mahal din. Kaya medyo punti lang talaga naiipon ko. Para sa akin, medyo malayo-layo na rin yung narating ko. Hindi naman siya as in malayong-malayo. Papunta pa lang ako doon sa pinakamalayo. At naniwala ako na tutulungan ako ni Lord na makamit lahat yung pangarap ko dahil alam na yung desire ng puso ko para sa family ko. So, yung masasabi ko lang na laban lang tayo sa buhay dahil darating ang panahon na makakaahon tayo. Basta lang gumagawa tayo ng mabuti palagi, yung wala tayong naapakan na tao at may takot sa Diyos. Makakarating din tayo doon sa ating mga pangarap at alam ni Lord yun. Siya lang talaga yun kailangan nating takbuhan at ialay sa Kanya lahat.